Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Finish na nga ba? Umiikot ngayon sa social media ang isang nakakagulat na balita na umano'y nasa comatose state daw ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos umano itong dalhin sa ospital. Ayon sa mga kumakalat na ulat online, bigla raw lumala ang kalagayan ng Pangulo dahilan upang magdulot ito ng matinding pangamba at pag-aalala sa maraming mamamayan. Kasabay ng balitang ito, mabilis ding kumalat ang spekulasyon na maaaring pumalit sa pamumuno ng bansa ang kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte kung sakaling hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin. Dahil dito, naging mainit na paksa ng diskusyon sa social media ang posibilidad ng pagbabago sa liderato ng bansa. Gayunpaman, mahalagang linawin na hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan tungkol sa umano'y pagiging comatose ng Pangulo. Maraming eksperto at opisyal ang nananawagan sa publiko na maging maingat sa paniniwala at pagbabahagi ng mga balitang hindi pa nabeberipika. Sa kasalukuyan, patuloy na hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan upang malaman ang tunay na kalagayan ni President Marcos. Hanggang sa may malinaw na kumpirmasyon mula sa mga otoridad, ang mga balitang kumakalat tungkol sa umano'y kondisyon ng Pangulo at sa posibilidad ng pag-upo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ay nananatiling mga haka-haka lamang. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. January 25, 2026, 10:45 hours. Yung format no ng documents or nitong medical documents ay mukhang legitimate, may pangalan pa ng doktor. Okay, impression, severe sigmoid diverticulitis. Okay, i-translate natin sa Tagalog. So yung impression na ipinakita doon sa dokumento na ito ay malala. Yung sigmoid diverticulitis na may butas at malala na yung infection sa bituka. Yan sa supot-suputan. Supot, basibang natin. Doon sa pocket ng kanyang bituka. Okay? Malala dahil may infection, namamaga. Pag sinabi mong sigmoid, ito ay bahagi ng malaking bituka daw sa bandang ibaba. Alright? So, meaning, mga kababayan, may butas na ang kanyang bituka kasi pinagapan ko yung mga bulate. Sabi ko sa mga bulate, butasin nyo ang bituka ni Bangag. So, kaya ganon. So, malapit-lapit na yan. So, ibig sabihin, pwede siyang magurgur anytime kapag hindi na nakaya ng bitukan niya at sabi ng bituka, kunin nyo na ako, mga bulate. Diba? So, ganito talaga ang mapapala ng mga taong kawatan, taong bangag, at taong nagkakaso kay Maharlika. Diba? Dahil siya, nag-hire pa ng assassin siyang mga yan. So, ngayon, mga kababayan, based dun sa documents na sinend sa atin, kung naipuslit, alam mo naman yung mga ka-doktor dyan, may mga kaibigan din tayo mga doktor dyan, di ba? Mag-post, mag-ano pa kayo, mag-send pa kayo, at saka, Doc, alam mo na. Alam mo na yan, Doc. Kayong doktor dyan. Ngayon, mga palangga, meaning, nagmamalfunction na yung katawan ni Bangag. Kumbaga, kasi dahil infected na, yung imagine mo yung hose ng tubig, di ba, bituka, dahil sinaksakan mo ng sinaksakan ng mga dumi, no, joke lang, ng pulburon, well, kasama nila, sinaksakan mo na, ito, ano lang to, kalokohang example, sinaksakan mo ng sinaksakan ng pulburon, so ito yung hose ng tubig, babara yung mga pulburon dyan, kaya dahil yung mga pulburon, galit sa bituka mo, mapupunit talaga yan, di ba? So, maaring pwede pa yan mag-cause ng CA. Ngayon, according to that report, medical report, mga kababayan, true na wala ng left kidney itong si Bangag dahil 'di ba may balita na dinonate daw niya sa tatay niya nung siya ay kabataan pa. So, yun ang nakalagay diyan sa result na yan. So, lalong double jeopardy siya diyan dahil kulang na nga yung kanyang kidney, nilagyan pa niya ng
kung ano-anong kung ano-anong mga toxic dahil sa unhealthy living. Ano yung unhealthy living? The singhuting of the pulburon. So ngayon, mga kababayan, so yan yung pinapaliwanag doon sa kanyang medical report. Then nakalagay doon na merong konting pamamaga ng kanyang jatay, okay, ng kanyang atay. Alright? So meaning, pwede talaga siyang mamatay anytime, magurgur anytime. Kasi, kapag nagbumigay na ang katawan ng isang addictus benedictus at kawatan, kahit gusto pa niyang buhayin ang sarili niya, kung hindi niya nakakayanin, ay magugurgur na siya. And of course, meron pang fats sa kanyang pancreas. Ayan. So, ang dami niyang eksena, mayroong fats, okay, sa part ng kanyang pancreas. Ayan, yun daw ang yun ang nakalagay doon sa kanyang report. Ngayon, meron din, meron din siyang atherosclerosis o paninigas ng mga ugat. Di ba in-expose ko din sa inyo ng 2023, nagkaroon din yan ng muscle spasm na nataranta si Liza Tanas. Muntik na rin, kinabahan si Satanas. 2023 yun Alright? So ngayon, meron din, sabi dito sa report, ay, yun na nga, merong lahat apektado, liver, pancreas, heart, boto. Nakalagay bototitis, hindi, dinagdag ko lang yan. Alright? So ngayon, mga palangga, meron din siyang problem, okay? Ang dami niyang problem, di ba? Sa kanyang health. So siguro baka magurgur na yan. Okay, here's the thing. Alam naman natin sa itsura ni Bangag, di ba? At kanina taba ako dun sa video ko, ngayon parang normal ako ngayon. Hindi kasi magandang lighting effect doon. But ganun pa man, mga kababayan, ito yung dapat nating intindihin. Kanina dun sa report, no show si Bangag dun sa awarding ceremony, Chuchu. Dapat nagbibigay doon siya ng award. Ang nagbigay ng award, itong kanyang cabinet secretary na mukhang nakasinghot din, okay, mukhang nakasinghot din si Ralph Recto. Okay? So yun ang nagbigay ng award. Tapos sinasabi niya na parang nagagalit sila syempre sa atin dahil nagsispekulate daw tayo o yun na normal lang din naman daw na magkakasikat ang isang tao, ganyan chuchu. So parang wag daw tayong magnangkak dito, wag tayong magsalita against the President Bangag, di ba? So yung mga ganon, hindi nyo kami mapipigilan. It's the same thing na gusto kong pigilan ni Suso Bells. Okay, pero mamaya na si Suso Bells. Alright, so ngayon, mga palangga, mamamatay, magugurgur na ba si Bangag? Well, sabi ko nga, yung mga bulate, pinadala ko na. Para maisakatuparan yan, kailangan yung dagdagan ng orasyon, iguzum. Dapat may mga ganun tayong ritual. Right? So, ganun pa man, here's the thing. Dahil wala siya, no show siya. Okay? No show. Meaning, hindi niya kayang tumayo o mahina ang katawan niya. Kasi syempre, di ba? Or pwede rin tamad-tamaran siya. Pero kung yung document na inirelease ay totoo, di ba? Talagang yan ay original coming from St. Luke's. Based kasi legitimate yung yung mga medical terms. Alright? So, mga palangga, baka magurgur na siya kasi aside from that singhot, meron pa siyang bototitis, di ba? Nagpapabottom siya based dyan sa expose ni Dean. So, ano ngayon ang mangyayari kapag nagurgur si Bangag? Itong asahan ninyo. Pwedeng isekreto nila yan, di ba? Ang gagawin nila, ito yung mga possible. Makinig kayo sa lola ninyo, okay? Dahil misvindicated ako. Sabi ni Bibit, iguzum, lubot ni Bangag, masumsum. Ayan, ganyan yung what do you call it, yung ating ritual. So ito kasi yung mangyayari dyan.
Ilang araw na ngayon? Dalawang araw na ba siya lumabas? 3, 4. Pag 7 araw na, baka patay na yan. Tinatago lang nila. Then, kapag yung mga buwaka ng Genemes na yan, alam nilang mamamatay na si Bangag, maghahanda na sila kung paano nila i-transport ang pagnanakaw nila o paano sila tatakas sa bayan. Pero ito yung delikado. Makinig kayo. Sa lahat ng nagmamahal kay VP Sara. Si Inday ngayon nasa dahig pa ba, Day? Mag-ingat ka dyan, Day. Okay? Pwede siyang gurgurin. Okay? Pwedeng gurgurin si Inday. Kunyari, nagurgur si Bangag dahil hindi na kinaya ng bituka niya. Not only bituka, but the whole system. Di ba? Isisikreto mo na nila yan. Pwede nilang i-bribe ang doktor. Di ba? Delaying tactics, delaying the game. So ngayon, magpaplano muna sila kung paano nila magurgur si Inday. Possible things. So I'm not saying, okay, nagagawin nila to, but pwedeng gawin nila. Kasi, kung mamamatay na si Bangag, siyempre, si Inday sa Constitution, siya ang automatic na presidente, kaya may vice presidente. Diba? So, bantayan natin si Inday Sara at ito yung kinatatakutan ko. Okay, na kayang gawin ni Marcos Jr. Kung ako nga ipapagurgur nila, gumasto sila, ipapagurgur ako, si Dinches ipapagurgur, hindi naman ako nasa line of succession na ako papalit sa kanya, right? Kung ako nga pinagurgur, how much more itong si Inday Sara? So yun yung bantayan talaga ng bongga-bongga sila. Kasi pwede nilang i-delay yan, alam niyo kung bakit, mga palangga. Okay, kung bakit dapat bantayan si Inday Sara. Balik tayo doon. Kunyari, nagurgur na si Bangag dahil, yung mga bulati, inaratay na siya. I-delay nila. Gugurgurin nila sila. Kasi, kung maging magmatagumpay sila, and for sure, and hope not, kaya ipagdasal natin si Inday Sara, ang next in line, after wala na si Bangag, kunyari, sabi ko nga, let's pray for Inday Sara, ang next niyan ay ang Senate President, ang magiging acting President. Alright? Then, tatapusin niya hanggang 2028 as acting President. Pero, hindi pwede mag-appoint ang acting President from, let's say, kunyari si Tito Soto, ng Vice President kasi hindi naman siya, wala naman nakalagay sa Constitution niya na pwede siya mag-appoint. So, mabivacant yung Vice Presidente. Diba? I'm just giving you a picture na pwedeng mangyari ito. Kaya, nakakatakot din, okay? Pag namatay si Bangag, kaya talagang dapat kung todo si Inday, dapat hindi na palakad-lakad din sa daig. Kasi si Inday, cool na cool lang siya kasi siguro, feeling safe siya doon sa dahig. Mga kababayan, konting orasyon pa para kay Bangag. Alright? Uwi na si Inday? O, uwi na nga. So ngayon, ito ang mga eksena sa Banga. Okay, ang mga eksena sa Banga, dahil mga palangginging, okay? Alright. Dahil tayo ay maingay, lalo na yung nangabels ni Maharlika, ang tissue. Kasi ng Jilongski ko, para may allergy ako. Okay. Alright. Ngayon, mga palangga. Ngayon, dahil dyan sa mga lumalabas na mga text messages, private messages, na ito nga si Bangag ay malubha ang kanyang karamdaman, okay? Ang sinasabi ni Taratara, huwag daw paniwalaan ang mga hindi beripikadong, pahayag tungkol sa kalusugan ni Bangag. Ang sabi ng Malacanang ni Taratara, Clarissa Taratara, kung unknown number yan, yung mga text messages, okay, kung unknown number yan, edi unknown din ang source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So wag nating paniwalaan ang mga kumakalat sa social media nang hindi verified ang ibang source. Kita nyo kung paano nagsusuntukan yung kanilang mga statement. Bakit ko sinasabi na nagsusuntukan? Alright? Umamin na, okay?
Umamin na si Ralph Recto na may sakit si Bangag. At normal lang daw na, ang isang tao ay may sakit. Kaya hindi siya naka-attend doon sa awarding ceremony chuchu na yon. Pero ito si Clarissa Taratara, talagang pinanindigan pa rin niya ang kasinungalingan ng jutang gininang babaeng ito nagmumukha ng clown, nagmumukha ng si Chucky, si Chakadal. Alright? Sabi ni Castro, sinabi po ng Pangulo hindi po life-threatening na nakaramdam po siya ng kaunting sakit at iyan naman po ay tinutugunan ng kanyang doktor. Konting sakit? Konti lang pala eh. Sakit ng kanyang pain from 0 to 10. Di ba? Konti. Ibig sabihin, konti, pwede mong inuman lang yan ng ibuprofen. Di ba? Kung konti lang, pero bakit wala? No show. Dahil nga, baka maging effective, mag-effect na ang aking orasyon. Okay, sabi pa ni Castro, sinabi po, ito, at ngayon po nakikita natin siya sa iba't ibang activities katulad ng oath-taking, sa harapan po mismo ni General Nartatis, makikita at naka-attend na po siya ng EDC, ganyan-ganyan. Di ba? Ngayon, yesterday ito. So ngayon, mga kababayan, here we go. Okay, here we go. So ano ngayon? Okay? Alright. Ano ngayon ang mga aabangan ninyo, ang mga susunod na kabanata? Dahil anytime, may na ba yung audio ko? Okay, can you hear me? Can you hear me good? Tignan natin. Tignan nga yung audio ni Palanggang nagmamaganda. Alright. Saan ba ako nag-vlog? Sa Maharlikan? Hindi pala na-share to. Share ko nga. May liwanag naman ako Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ay, maliwanag pa sa audio. Okay. Malakas na yung audio ko. Okay. Now what? Mga kababayan. Ano na mangyayari ngayon? Loud and clear. Thank you. So, naghahanda na yan sila ngayon. Kung sakasakali na si Bangag ay may taning na yung kanyang buhay o pipirma na yung mga bulate, abala na yan sila ngayon kung paano i-transport yung kanilang mga ninakaw. Kaya sabi ko sa iyo, Bangag Junior, magugurgur at magugurgur ka nang wala kaming gagawin. Wala kaming gagawin. Manonood lang kami kung paano malagutan ka ng genie nga. Dahil demonyo ka. Okay? Maliban pa sa baboy ka, kidnapper kayo ng asawa mo at buong kasabwat ninyo. Sa AFP, sa DOJ, lahat. Okay? Kawatan. Name it, alam nyo na yan. So, yun mga kababayan. So, ito yung mangyayari, but I'm looking forward na talagang hindi na magtagal to si Bangag. At sana bago yung confirmation of charges kay Pangulong Duterte, alam nyo yun, di ba? Sa February 23, wala na si Bangag sa mundong ito kasi deserve niya yon, right, Bangag? You deserve it. Nakita mo, ang daming nagdadasal na mawala ka sa mundong ibabaw. Diba? Mawala ka sa mundong ibabaw dahil sa ginagawa mo. Mga palangga, alam nyo naman na kung gaano katalamak ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung flood control na yan, yung budget insertion na yan. Lahat, nakakasawa na nga lang yan, ulit-ulitin natin, di ba? Kasi alam nyo na yun. Eto na yung mga singil. At Liza Tanas, Liza Marcos, okay, Addictus Benedictus, magbabayad ka. Ipapasuka ng next administration ang lahat ng ninakaw mong hayop ka, na kidnapper ka. Lahat kayong mga kasabwat. Okay? 2022 pa ako nag-orasyon from August. Okay? Alas 3 ng madaling araw nag-orasyon ako, kaya lagi ako napupuyat. Kasi gusto ko mawala na ang lahat ng mga adik, lalo na ang presidenteng Bangag dyan sa gobyerno. Now, okay? Ano tawag dito? Now, ano ang magiging nito? Nakalabasan natin. So definitely lahat ng inappoint ni Bangag, talsik lahat 'yan.
Magbabayad din si Remulla, baka sumabay na rin, pumirma na rin ang Bolati, si Boying Remulla. Hindi rin nagpapakita yun, baka patay na nga rin yun eh. Baka gurgur na rin yun eh. 'Di ba? Ilang araw na hindi nagpapakita si Remulla. Inarate, baka mamaya, breaking news, Bonjing Remulla, gurgur ng mga bulating pinadala ni Marlica. Imagine yung gano'n ang headline. Bulating pinadala ni Marlica, tumapos sa buhay ni Bonjing. Di ba? Okay? Nauna. Ngayon, mga palangga, here we go. Balik tayo. Okay? Confirmation of charges ni PRRD sa Feb 23. Ngayon, mga kababayan, malungkot, okay, sa part ni PRRD. Si Inday Sara nagsalita. Okay, nabasa ko dyan sa SMNI na ang sinasabi ni Inday Sara na ang ICC ay biased political court, hindi court of justice. At ito ay wala na tayong maasahan kasi dapat ibigay na lang natin ng moral support si PRRD kasi intention talaga ng ICC ay what? Ipakulong ang Pangulong Duterte. Alam nyo naman kung sino nagpakulong kay PRRD, si Lisa Tanas, si Bangag, si Torre, lahat sila magkakasabwat. Expose ko rin yan sa inyo. 2023, the reason why patong-patong ang kinaso sa akin dyan sa Pilipinas at sa Amerika na patuloy kong nilalabanan with my alindog. Sa kabila ng panggigipit, dapat ang alindog ang importante. Right? So now, mga kababayan, ang pinaka sa akin, tumatak, okay, doon sa statement ni Inday Sara, tama ba ko? I-correct nyo kung mali ako. Alright? I don't know kung sino nagtanong, nabasa ko lang na parang about kung papalitan ba ang mga abogado, yung defense team ni Pangulong Duterte. Kasi di ba, alam niyo naman yan, ako sa umpisa pa lang kami ni Spokes Harry Roque, like ako personally, di ba, aside from Harry Roque, na wala akong tiwala kay Kaufman kasi nga mangga yan at inamin niya nung una, hindi pa niya inamin na siya ay may naging kliyente niya ang mga Marcos. Nagets mo? And I'm so happy na sinasabi ni Inday, tatanungin daw niya tomorrow, that's gonna be tomorrow, no? Na si Pangulong Duterte about it. I-correct me if I'm wrong, kasi galing kanina ako sa in-scan ko lang yung balita. Okay. Alam nyo, ito kasi yung take ko. Dapat talaga hindi foreigner ang abogado ni PRRD. Unless lang kung sobrang galing. Di ba? Pinagtatanggulan ng mga gelpots, ng mga yawa, si Kaufman noon, di ba? Pwede tayo mag-opinion. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, yun, hindi naman tayo pwedeng pigilan, hindi porket kinuha niya ni Inday Sara as ng family nila, hindi na tayo pwedeng mag-opinion kung may nakikita tayo. Mas maganda yung may maraming nakakakita, di ba? So, pinaasa tayo ni Kaufman. Nung una, hindi ka agad nag-file, di ba? Ilang days ba siya? Like halos isang buwan bago siya nag-file ng interim release na magpa-file naman pala. Ang dami eh. Then, ito, binabalik lang natin yung timeline. Di ba? Then si Amy Mangga, nagbidabidahan, nagpakalat ng kasinungalingan na siya ang bringer of hope and change, bringer of hope for PRRD para makalaya. Then there's another Alpots group, you know, na mga signature campaign, nang bubudol, papalayain si PRRD, And now, I'm so happy to hear from Inday Sara na mayroon siyang angle na tinitignan na possible na pwedeng mapalitan ang defense team. Alam niyo kung bakit? Kaya ako kasi may hinaharap akong kaso. Kaya kaya ako, hindi, ina-apply ko sa nararanasan ko. Okay. Recently, mga kababayan, sa headline, babasahin ko, ICC names 2 Filipino lawyers to represent PRRD. Ang nakalagay, Duterte drug war victims. So, mga Pilipino na abogado. Sabi dito, a pre-trial chamber of the International Criminal Court has endorsed 2 Filipino lawyers
to represent at least 29 drug war victims in the pre-trial stage, including hearings for the confirmation of crimes against humanity, charges against former President Rodrigo Roa Duterte. The pre-trial chamber won in a decision on January 26, directed the ICC's administrative unit to designate human rights lawyers Joel Butuyan and Gilbert Andres to the common legal representatives. Okay, here. Ito tapusin ang balita. Bakit para sa akin mahalaga na ang abogado ni Pangulong Duterte ay Pilipino, okay, na authorized, okay, or isa sa mga ICC lawyers na pwedeng mag-represent? Yun, just minus na lang, okay, kung whatever reason, kung hindi si Spokes Harry Roque, ibang lawyers na pwedeng mag-communicate kay PRRD